King Herald kasing lakas ni Kaido. Sa latest chapter nga finally na inintroduce na tayo sa dating hari ng Elbaf na si King Herald. This time nga nakita na natin ang totoo niyang appearance. Honestly nung ma-reveal nga itong itsura niya ang una kong naisip na kamukha niya itong si Kratos sa laro na God of War. Bali-base nga itong si Kratos sa real life Greek mythology god na personification ng strength. Siya nga yung una kong naisip sa karakter ni King Herald, since meron nga itong marka sa muka similar kay Kratos, pati na yung balbas at hugis ng muka niya parehong pareho. Bukod pa dyan kung alam mo nga yung kwento ng larong God of War, alam mo na merong anak si Kratos. At guess what kung ano ang pangalan neto? Yes guys, si Loki. Loki ang pangalan ng anak ni Kratos. Bali kung sakali nga at ito talaga yung naging inspiration ni Oda sa karakter ni King Herald, it makes sense naman, since tinatawag nga itong Elbaf bilang Warland at itong si Kratos bilang God of War. So somewhat connected. Sa part naman ng pagre-recognize ni Luffy sa isang bungo na meron daw sungay, nilinaw nga ni Road na ito daw yung bungo ng mga giants na merong dugo ng mga ancient giants. Bali marami nga akong nababasang comments patungkol sa pagiging ancient giant daw ni Kaido, since similar nga daw sa mga ancient giants meron din daw horn itong si Kaido. So lilinawin nga natin na malabong maging ancient giant itong si Kaido. Yes, meron nga siyang sungay, pero ang physical trait nga nakapansin-pansin sa mga ancient giant di hamak na mas malalaki sila kesa sa mga normal na giants. Ang example nga nito itong sila Ors at Ors Jr. Noticeable nga yung laki nila kesa sa mga normal na giants. Isa pa kung mapapansin nyo iba nga rin yung kulay ng mga balat nila. At since mas maliit nga ng konti si Kaido kesa sa mga normal na giants, we assume na hindi siya kabilang sa lahi na to. Possible siguro na meron lang siyang blood o yung lineage niya somewhat na merong part ng pagiging ancient giant. Pero kung sasabihin nyo ang full ancient giant itong si Kaido malabo nga ito. Pwede nga rin na mag-introduce ng isang Oni race sa kwento. Yun pwede pa nating i-consider. Bale ano ba ang point kung bakit in-emphasize itong topic ng ancient giant sa chapter na to? Gaya nga ng nabanggit ko sa spoiler video natin, possible nga na sa arc na to tatalakayin yung patungkol sa lahi nila, since sa ine-expect nga nating Wano arc hindi ito napahapyawan. Pero ang tingin ko ang main reason para dito para ito sa karakter ni Kuma. Yes guys, kung matatandaan nyo, during Egghead Island arc napag-alaman nga natin na kabilang pala sa buccaneer race itong si Kuma. At ang nag-stand out nga na information patungkol sa lahi nila itong nabanggit ni Ivankov na meron daw dugo ng mga giants itong mga buccaneer. At sa tingin ko nga ito yung ma-uncover natin sa pag-e-emphasize nitong mga giant bloods, yung mas malalim na pagpapaliwanag patungkol sa mga mixed race at syempre sa history ng mga unang giants. Dagdag factor pa nga yung presensya ni Kuma sa Elbaf arc. Sa sumunod na scene naman ni-reveal nga ni Road na yung pangarap daw ni Harudin hindi lang maging hari ng Elbaf, bagkos ang maging hari daw ng lahat ng giants sa mundo. At base nga kay Road susuportahan niya daw si Harudin na tuparin itong pangarap niya na to. Bali itong scene nga na to bigla kong naalala sila Joy Boy at Emmet. Bakit? Dahil kung matatandaan nyo nung time nga na ni-reveal ni Emmet na kaibigan daw siya ni Joy Boy, meron nga siyang nabanggit kay Luffy base sa alaala niya. At ito nga yung nag-fail daw siyang gawing hari si Joy Boy. So itong statement nga na to mahalin tulad natin kila Road at Harudin. Gustong maging hari ni Harudin at tutulungan siya ni Road para tuparin ito. Hindi kaya foreshadowing itong mangyayari sa dalawang magkaibigan na to sa nangyari kila Joy Boy at Emmet 800
years ago. Anyway, sa huling part nga ng scene ng grupo nila Luffy, ipinakitang tinatawag niya sila Zoro, since may napansin nga daw siyang mga giants na unconscious. Obviously, itong mga giants na tinutukoy ni Luffy, ito yung nakita natin na pinabagsak ni Ganku sa mga recent chapters. Panigurado, once na makita ito nila Zoro, pati na yung pagkawala ng susi sa kadena ni Loki, maalarma sila. At dito na nila mapagtatanto na may invaders na nakapasok sa Elbaf. O specifically, may mga taong tinatarget si Loki. Speaking of Ganku, ang sumunod na scene na nga, itong ipinakitang pangyayari sa Underworld. Ang isa nga sa pinaka-highlight sa scene na to, syempre, itong pagtotorture ni Ganku kay Loki. Nireveal nga na yung Devil Fruit pala na taglay na itong si Ganku, yung tinatawag na Arrow Fruit, kung saan itong nakita nating benda na nakabalot sa mga braso at binti niya, nagke-create ng arrow na pwede niyang kontrolin kung saan man ito magpunta. Kapansin-pansin nga na very similar itong Devil Fruit na to sa ginamit ni Im-sama para patayin si King Cobra. Same as sa atake na ginawa niya kay Sabo. Kaya naman I wonder kung ano kaya ang possible connection ni Ganku kay Im-sama. Siya ba ang nagbigay ng Devil Fruit powers kay Ganku, o gaya ng nabanggit ni Gorosei Saturn, bunga lang ito ng eksperimento niya? Nabanggit nga natin itong si Gorosei Saturn dahil kung mapapansin nyo nga yung katawan nitong si Ganku, parang may pagka-cyborg nga siya. Humahaba yung mga binti niya at itong mga braso niya humahaba nga rin. Not to mention na magkaiba pa yung design ng mga mata niya. Kaya naman mapapaisip nga tayo kung cyborg ba talaga siya o bunga lang rin ito ng Devil Fruit powers niya. So sa mga ataking ginawa nga ni Ganku kay Loki, kapansin-pansin nga na parang may black flame sa mga arrow niya. Similar nga ito sa nakita natin sa mga Gorosei. Bukod pa dyan, nabanggit rin ni Ganku na itong arrow daw niya natatraject yung future movements niya, which is inexplain nga yan ni Loki. Hinulaan niya na sisipain daw siya ni Ganku at mag-uppercut, at nangyari nga ito. Sinipa nga siya ni Ganku at nag-uppercut. So ang impressive nga sa scene na to itong pagpipredict ni Loki, which indicates na nagtataglay itong si Loki ng advanced observation haki. Possible nga na ito rin yung rason kung bakit early on nailaga naman niya itong atake na ginawa sa kanya ni Luffy. Mataas nga ang tsansa na observation haki itong ginamit ni Loki, since kung mapapansin nyo nakapiring nga yung mga mata niya, at ang paggamit nga ng future sight mas effective kung nakafocus at nakapikit ka. Although bugbog na nga itong si Loki, ipinakita pa rin niya yung resistance niya sa pagsali sa Holy Knights. So this speaks volume sa karakter na itong si Loki. Dahil gaya nga ng sinabi ko sa mga recent videos natin, kung determinado ngang labanan ni Loki itong mga Holy Knights, pwede nga siyang magsinungaling sa kanila at sabihing papayag siya sa kagustuhan ng dalawang to. At once na makalaya na siya sa kadena niya, pwede nga siyang mag-back out at instead atakihin na lang sila. Pero hindi nga ito ginawa ni Loki. Mas pinagdidiinan pa nga niya yung pagkasuklam niya sa mga Celestial Dragons at World Government. Kaya naman ang tanong nga na iiwan ko sa inyo bago matapos itong video na to, para sa inyo ba? Sa tingin nyo ba masama talaga si Loki at siya ang pumatay kay King Herald? Or para sa inyo mabait talaga itong si Loki at sinet up lang siya para patayin itong tatay niya? Kung may idea nga kayo, i-comment nyo na yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. Bale, ayan na nga yung analysis video natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1137. Yung topic nga patungkol sa possible nakakambal ni Shanks na si Figarland Shamrock, gagawa na lang natin ng separate video, since may special nga akong hinandang video patungkol sa kanya at sa pamilya niya. Anyway, sana nga natripan nyo itong analysis video natin. So yun lang, peace!